Successful CEO Series, The CEO's Secret Wife by Ingrid De La Torre, RN. Chapter 29. Sir, wedding ring po ba yan? Suot nyo? Hindi mapigilang pangungusisa ni Minerva. Kaninong umaga pa lang, nang may pinapipirmahan ito sa kanya, ay nakita niya ang kuryosidad sa mga mata nito. Ilang beses niya rin itong nahuling nakasulyap sa kamay niya. Tipid siyang ngumiti. He stopped typing on the keyboard to check the documents. She handed over to him. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakikita niya ang paghahaba ng lieg ni Minerva. Napilit sinisipat ang singsing niya. Tinapos niyang pirmahan ang mga dokumento at ibinalik sa sekretarya. Pagkatapos ay tinitigan niya ang singsing at muling ngumiti. Wedding ring? What do you think? Syempre, imposible po sir. Wala naman po kayong asawa eh. Naghibit balikat lang siya. Namilog ang mga mata ng sekretarya niya. May asawa na ho kayo sir? Akang napakamot ito ng sentido. Wala naman ho kayong nakakadate lately. Kaya parang malabo naman ho. Napansin kong mailap na kayo sa mga babae. Imposible ba talagang paniwalaang may asawa na ako? He picked and tiny frown on his handsome face. Tumikhim si Minerva na akala siguro ay naiinsulto siya. Humirit agad ito ng pambawi. Sir, uso naman ngayon ang mabilisang kasal po. Hindi nakapagtataka sa gwapo niyong yan. Siyempre naman, papayag agad ang babae, maging may bahay niyo. May tawag dun, di ba, sir? Pumitik ito sa hangin. Whirlwind romance. Sabi ni Marisa Mayer, have a whirlwind romance, are happily ever after, and have no more worries for the rest of your days. We've been married for 10 years now, Minerva, pagtatama niya. Nalaglag ang panga ng babae. 10 taon? Na po kayong kasal? He nodded. The smile on his lips made his entire face glow adorably. Paanong ibig sabihin? Bakit? Tama na ang tanong. I've been answered just enough to satisfy your curiosity. Para namang mas lalo akong na-curious, sir. Baka pwedeng humirit pa ng isang tanong pa. Hilyapan niya lang ang mukha ng sekretarya at ngumiti. Sabay tutok ng mga mata sa laptop. Maging siya ay napapasulyap din sa wedding ring niya. It felt good to see it around his finger. In fact, it felt good to know that he's very much married man. Please po, sir. No, promise. But go on. Ask away. Ano ho ang pangalan ng asawa niyo, sir? A teasing grin carved his lips. Love. Love ang pangalan niya, sir? Nope. Nagtaka si Minerva. Nagsulubong ang mga kilay nito sa pagtataka. She is the love of my life. Si sir naman I'm not joking. She really is. My wife is the love of my life. Sabi ni Nora Roberts, you are the love of my life. I don't care how you corny that sounds. You're the star of it. And the end of it, you are the best of it. Hindi pa nga lang niya alam yun, ano ng isipan niya, pero gagawin niya ang lahat para maiparamdam kay Anemone na mahal niya ito. At ito pa lang ang babaeng nagpatibok sa puso niya. Sige na, Minerva, bumalik ka na sa pwesto mo. Marami pa tayong tatapusing trabaho. Aniya, ngiti-ngiti pa rin. Walang nagawa ang sekretarya kundi ang tumalima. 3 katok sa pinto bago sumungaw ang ulo ni Minerva. Sir, may ipapagawa pa ho ba kayo? Nakatayo siya sa tabi ng salamin pader. Nakatanaw sa mga nagtatayugang gusali ng syudad. Umaling siya sa sekretarya at umiling. Wala na. Pwede ka nang umuwi. Imbis na tumalikod na, ay nananatili sa pintuan ang babae. Pinanood nito ang paghaplos niya sa singsing at paghinga ng malalim. Sir, may problema ho ba? No, I'm fine. He smiled, then shook his head and inhaled throatly. You know what? Yes,
I need to ask you a few things. Maupo ka muna. Iminunsyo niya ang upuan sa tapat ng executive desk. Ano ho yun? Inayos nito ang pagkakasukbit ng bag sa balikat saka naupo. Napangiwi siya. I don't know how to ask you this. Kahit ano pa yan, sir. He cleared his throat and forced a huge lump down his throat. Paano bang magpakilig ng babae? Nang titigan niya ang sekretarya, ay nakatitig lang ito sa kanya. Minerva, he snapped his finger in front of her face. Po ba talaga ang gusto niyong malaman? Paniniyak nito? Yes, and tell me quick, dahil parang natutunaw na siya sa hiya. Hindi na yata niya kayang tagalan ang mga titig sa kanya ng sekretarya. Sino ho ba ang gusto niyong pakiligin? Nakangisi na nitong tanong. Gusto niyang pilipitin ang leeg ng sekretarya niya. May wife, may iba pa bang dapat pakiligin? Nahaplos niya ang batok sa tensyon na nananalitay sa mga ugat niya. Jesus, this is really awkward. This felt like having a rope around my neck that shook me any minutes now. Kalimutan na lang natin ito. Umuwi ka na. Hindi, sir. Bibigyan kita ng tips kung paano pakikiligin si Mrs. Alteri. Minerva winked at him. Paraan ba nito yon para sabihin kumalma lang siya? Cause it didn't help at all. Madali lang naman pakiligin ang mga babae, sir. Iparamdam mo lang kay Mrs. na palagi mo siyang naaalala. Kumunot ang noo niya. How did I do that? I-text niyo po siya. Tanungin niyo kung kumain na ba siya, kung okay lang ba siya, kung anong ginagawa niya. Ganun, sir. Huwag lang pasobrahan kasi baka makulitan na po. Text? He was not used to texting. Calling, yes, but text. He sighed. Fine, pwede namang subukan. Wala namang mawawala sa kanya. Okay, I do that. Ngumiti ng malawak si Minerva. Nakakakilig naman po kayo, sir. Ang cute nyo palang maging asawa. Tumunog ang cellphone nito by text message galing sa asawa nito. Pinakita nito, iyon sa kanya. Ito po, sir, galing sa asawa ko. Basahin niyo po ang mga ganitong text po. Uuwi ka na ba? Ingat ka. Ipagluluto kita ng paborito mong sinigang. I love you, mahal. Basa niya sa text message ng asawa ni Minerva. Para rito, his forehead creased after reading it. Will he be able to compose a message like that? Kahit naman kasi sa mga naging nobya o kapiling niya noon ay hindi siya mahilig magpadala ng text message. He only tolerated texting before because of Anemone. Nung bata-bata pa sila, they were just talking about random things. Then, napakatagal na nun. Sir, bukas na lang po ang ibang tips, ha? Ipagluluto kasi ko ng sinigang ng asawa kong si Fredo. Baka magtampo yon. Sure, Minerva. Go home safely. Thank you. Pagkaalis ng sekretarya, ay kinuha niya agad ang sariling cellphone. He pressed the message icon and went straight to new conversation. Kinuha niya ang salamin sa mata at pumesto ng maayos sa couch na opisina niya. Anemone, kumain ka na ba? Isang minuto muna siyang nakipagtitigan sa tinitipang mensahe bago pinindot ang send. He waited and he waited for 5 minutes, 10, 15. God, why the hell is she not replying to my message? Busy ba sa shop niya? Pat niya ang oras sa wristwatch. 20 minutes past 8 p.m. Sarado na dapat ang Anemone. Sent you a message 20 minutes ago. Text niya uli kay Anemone. He began beating his nail. Who would have thought that texting would actually make him anxious? Okay ka lang ba? Anong ginagawa mo? Text uli niya. He wait for another 5 minutes. Hanggang 5 minuto na lang ang kinaya niya. He faltered and began to dial Anemone's number. Calling would be way better. The line kept on ringing. He began to impatiently
tapped his fingers on his knee. Ba hindi nito sinasagot ang tawag niya? He dialed anemone number 13 times bago nito sinagot ang tawag. 13 times? That's record breaking. Bakit ba tawag ka ng tawag? Pasupladong tanong ni Anemone. Nang sagutin nito ang tawag niya. Nag-uusok na ang cellphone ko sa kakatawag mo. So, you are holding your phone. Christ. Oh, hawak ko nga. Bakit? Bakit hindi ka nagre-reply? I sent you 3 message. Ingos niya na parang bata. Bakit? Compulsory ba? Sarkastiko nitong tanong. May penalty ba kapag hindi nag-reply? Anong penalty naman kaya? Annulment? Nitong hininga siya, inigigil siya ng asawa. Sarap nitong lumukusin ng hali. He breathed into calm his nerve. I'm not giving you the annulment, Annie. Sabi ni Reinhold Niebuhr, the final wisdom of life requires not the annulment of incongruity, but the achievement of serenity within and above it. Bakit? Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagmumukha ko? Hindi ka pa ba nauumay? No. As a matter of fact, looking at your picture has become my new hobby. Every time I see your face, I tingle down there and had wiped quite a lot of potential babies on the sheets. When will I ever get to push these babies of mine deep into your womb? It is nasa ron, napangiti siya. Nai-imagine niya ang pamimilog ng mga mata nito. How many babies? Tama na, kung ano ma ang trip mo, ipagpabukas mo na at pagod na ako. Kahit hindi niya ito nakikita, ay nasisiguro niyang nakabusangot ito. Huminga siya ng malalim. Kumain ka na ba? Baka nagpapagutom ka. Mas madali naman pala ito kaysa i-text pa niya. Kumain na ako, sige, bye. Mabilis nang pinutol ni Anemone ang tawag. Napangiti siya, ang cute ng asawa niya, si Nasa ron, na napapalingon sa kanya ang mga empleyado ng kumpanya. Inignora niya lang ang mga ito. Palabas na siya ng gusali at patungo entrada. Nagsulubong ang mga kilay niya nang makitang pasalubong sa kanya si Casco. Casco shook his hand for a firm handshake and tapped his shoulder. Ganun na ang batian nila noong paman. Hawak nito sa kabilang kamay ang newspaper. You are in the headline, bro. Binuklat nito ang periodiko sa harapan niya at tinuro ang picture niya kasama si Anemone sa butik ng isang malaking mall. Labor of the man? Really? Nagdilim ang mukha niya. She isn't just a flavor of the man. Eh ano pala siya? Pabiro siyang sinuntok sa balikat ni Casco. Bago ang isang to not the kind of woman that you offering bring to bed. Ito yung nasa kondo mo dati, di ba? Hindi ko siya kinakama lang. Mahalaga siya sa akin. Woo! Ikaw ba talaga yan, Nasi? Please respect my woman and tell me if someone dares to make a move on her para malumpo ko ang sino mang gustong susubok. Ha? Siya rin ba ang dahilan ng mga paglalasing mo noon? Maybe, tinapik niya sa balikat ang kaibigan. Sabihin mo kina Seki at Alpheus ang sinabi ko sa'yo. Asan niya si Casco? Where are you going? Attend an event. Gusto kong suportahan si Anemone sa pagkilala sa kanya bilang isa sa 10 emerging artists ng syudad. You really go to events like that? Now, anything for my woman. He smiled and winked at Casco na nakanganga na sa kanya. Sabi dito sa ating babasahin, a supportive husband is someone who make it easy to believe in yourself. Kung di mo pa napanood ang ibang chapter ng storyang ito, ilalagay ko rito. Mga certified love story lovers, ang pakikinig at pagbabasa ay ang mga bagay lamang na nagbibigay daan sa inyo upang makita ang inyong imahinasyon
I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page at Facebook account. Like, share, and comment down below. Kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe na on my YouTube channel. Hit the bell button para lagi kang updated sa mga bago kong bidyong i-upload.